bawat hampas ng alon at sa bawat butil ng buhangin na hinahaplas ng dagat, may isang tahimik na kwento ng buhay na patuloy na lumalaban. Ang kwento ng pawikan. Tahimik silang nilikha, ngunit ang kanilang paglalakbay ay puno ng tapang. Mula sa pagkakapisa sa pampang hanggang sa paglalakbay sa malawak na karagatan. Ang bawat hakbang ay laban para sa pag-asa, para sa kinabukasan. Ngunit sa likod ng ganda ng kanilang mundo, ito'y unti-unting binabanta ng ating kapabayaan. Plastik sa dagat, legal na pangingisda, at pagkawalan ng kanilang mga pugad. Ito ang kanilang kwento. Isang paalala, isang panawagan. Sa bawat pawikan na naililigtas, may panibagong pag-asang isinisilang para sa ating kalikasan. Sa buong mundo, may 7 uri ng pawikan, at 5 sa mga ito ay matatagpuan sa Pilipinas. Ngunit ang katangi-tanging uri ng pawikan na matatagpuan sa kahabaan ng dalampasigan ng Labak na Cavite, yung olive ridley na since nung kami nagpatrolling, na-identify natin ito olive ridley na umaahon dito sa ating baybay dagat ng Barangay Labak. Ang mga pawikan ay sensitibo sa liwanag, ingay at aktibidad ng tao sa kanilang paligid. Kapag nabalisa sila, maaring hindi sila mangitlog o hindi na bumalik sa parehong lugar. Maselan din ang kanilang nesting sites. Kapag nasira, maaring mawalan ng tirahan ang susunod na henerasyon ng pawikan. Ngunit sa Labak na Cavite, isang grupo ng mga tagapagtaguyod ng kalikasan ang buong pusong humaharap sa hamong ito. Dito isinilang ang samahan ng Labak Pawikan Patroller, isang organisasyong binuo ng mga lokal na mamamayan na may malasakit sa buhay dagat. So, matagal na kaming nag-start dito nung kami nagsimula ng nakadiscovery nga ng pawikan. Ito ay 2009. Siya nakita natin na umahon, na-report sa atin. Then yung may namisa na baby pawikan o hatchling na pawikan, at ito in-report agad natin sa Menro, then na-connect naman agad sa DNR. So start noon, nagkaroon na ng nagpoprotekta. 2013, naano tayo ng DNR. So, pinag-igihan natin yung pagpapatrolling. Nabuo naman ang samahan, na-register natin ito itong nakaraan. 2023, dahil sa hindi nga nag-stay yung ibang mga patroller at kasi puro volunteer lang tayo lahat. So, ginawa nating organisasyon. Ito nga yung isa sa mga nabuo natin yung samahan ng Labak Pawikan Patroller. Ano po ang nagtulak sa inyo na itatag ang inyong samahan? So, na-post natin to. Una, siyempre marami tayong pagsubok dahil hindi nga gasino tayong sabihin nating napapansin. Napapansin nila tayo pagka yung meron na tayong pawikan na na-release, meron tayong mga reward. Pero doon sa mga kailangan nating mangyari o gusto nating mangyari, hindi nangyayari yun eh. So, parang nangyari is volunteer nga lang, wala naman tayong kundi umaasa din lang sa mga donasyon kung ano man yung natatanggap ng mga patroller. Kaya naipilitan tayong gawing samahan ito para maging matatag. Simple lamang ang pangarap ng samahan ng Labak Pawikan Patroller na may pagpatuloy ang tahimik nilang laban para sa mga nilalang na kadalas ay hindi napapansin. Sapagkat sa mata ng marami, sila'y naaalala lamang yung may pawikan ng ilalapat sa dagat. Ngunit para sa kanila, bawat araw ay laban para sa buhay. Laban para sa kalikasan. Hangad nilang mapalawak pa ang kanilang hanay. Mapaigting ang kaalaman ng komunidad at tuluyang kilalanin ang dalampasigan bilang isang protected area. Isang santuaryo ng pag-asa. Araw-araw, sa ilalim ng araw at ulan, nagbabantay sila sa nesting areas. Maingat na inililipat ang mga itlog sa ligtas na lugar. Tinutulungan ng mga bagong pisa patungong dagat. At kung may nasugatang pawikan, sila ang unang umaalala.
Ano po ang karaniwang ginagawa ninyo tuwing may nesting season? Pagka ano, yung basta kami na andito lagi, nakaabang kami kung kailan kami magdu-duty. Ang duty kasi namin ay 7 to 11. Kaya pagka dumating na yung 11, edi wala pa namang, minsan may time na kami ang nagbabaon eh. Pag tinawagan kami, kami ang nagbabaon kung sino yung naka-assign dito. Pag natapos na yon, minsan nabot kami ng 11 at nandito naman na yung kapalit namin, doon pa lang ako uwi sa bahay. At dito nagsisimula ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng kanilang misyon, ang paglalagay ng mga itlog sa ligtas na lugar. Pero hindi dito natatapos. Marami pa silang ginagawa. So ngayon, nandito tayo sa nesting facility ng kanilang organisasyon. So dito, makikita natin yung kung saan nila nilalagay yung mga itlog ng pawikan, ng mother pawikan. So ngayon, nakikita nyo, may batya dito sa tabi ko. And sabi ni tatay kanina, ito daw yung dating pinaglalagyan nila ng mga hatchlings. Kapag nangitlog na sila, dito ilalagay. Tapos ito naman, kung makikita nyo dito, may nakalagay na ano. And yung loob nito, yung last na nakuha nila nung May 11. So, 26 days na ang nakakalipas mula nung nakuha nila yung mga itlog na nandito sa loob. Which is 106 eggs yung nasa loob nito. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat dito? So, itong 81, ito yung mga mother pawikans na kanilang nakuha na. And ito, yung date kung kailan nila tinransfer dito yung mga itlog. Tapos itong baba, kung ilan yung mga itlog na nakukuha nila. So, ito pala, yung 81, hindi na to na-update. So, yung pinakita ko doon kanina, pang 86 na mother pawikan na daw yun. Pero nakalagay naman yun sa data nila kung pang ilan na yung nakukuha nilang mga mother pawikan at mga egg na nakukuha nila. Baby pawikan, hindi nga rin pala natin pwede ilapag sa ating palad. Kasi kailangan ang unang gapang niya ay sa buhangin. Wow. Pwede mo siyang hawakan sa gilid na kanyang shell. Ano pong pakiramdam sa tuwing nakakapagpalaya kayo ng mga hatchlings? Masaya. Masaya kami kasi marami kaming napapalaya dahil lalo na pag naglabasan na yan dyan sa pinanggalingan nilang binauna namin. Po ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging pawikan patroller. Maglakad ka dyan sa araw, sa tuwing gabi, lalakad. May time na hindi mo ini-expect na yung dinadaanan mo ay may hukay pala. Kasi may time na hindi mo nakikita eh. Dahil ang lente namin minsan kailangan red. Minsan di mo nakikita may balon pala. Andyan na nalulusot hanggang sa madapa. Ganun, mga ano namin, experience. Matinik, maabutan ng bagyo. Naabot kami ng bagyo dyan eh. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ninyo upang maengganyo ang kabataan na sumali sa konserbasyon ng pawikan? So, na-encourage natin siyempre ang mga kabataan, katulad na yung mga SK. Then, hindi lang sila doon sa pagpapalaro o pagpapaliga. So, iba rin tong experience kasi na makasama natin sila dito sa pagpapatrolling, then dun sa pag-evaluate. So, pasa din natin sa kanila na maging parte sila ng ating adhikain. Kung may nagbo-volunteer din sa katulad ng mga kabataan, pagkos sila ay magiging banding pa nila. Katulad namin pagka kami nagpapatrol, banding namin magkakaibigan, magkakasama. So, isa yun sa mga ginagawa namin. Bakit po mahalagang isama ang kabataan sa ganitong klase ng advokasya? Ang advokasya natin ay kapartner natin kasi hindi lahat ng pagkakataon tayo ay malakas, nagpapatrolling. So, meron din tayong dapat napapamanahan. Ang patroller, hindi lahat siyempre may edad na, medyo may bata-bata pa. So, yung henerasyon ngayon, mas maganda yung matutunan nila at magmalasakit dahil sumisikat o sabihin natin umano, ang pag-asa nga ay nasa kabataan. Hindi naman natin sabihin lagi na lang tayong nasa ganito. So, ibang ambience naman yung madadanasan ng mga kabataan, lalo na season ng pawikan sa pagpapatrol. Pag na-experience nila yung pagpapatrol at makakita sila ng titimo sa puso nila, meron palang tayong dapat protektahan. Sabi natin so si kalikasan lang yung ating
sino pa magmamalasakit, di ba? So kung ang kabataan magkakaroon ng samahan para pumuprotekta dito, welcome sa amin. Ano pong mga hamon ng kasalukuyan ninyong kinakaharap bilang isang organisasyon? Ang isang hamon natin dito sa isang organisasyon natin, yung magkakaroon ng kalamidad, magiging hadlang sa pawikan yung ating area. Daming mga basura, kailangan nating linisin ang baybay dagat para may magagapangan o mapangitlugan ang pawikan. Kasama na rin dito yung ginagawa ng patroller, yung pamumulot ng basura, pag-aayos ng kanilang mga pangingitlugan. So, isa yan sa nakaka-apekto dito sa ating lugar. Sa kabila ng taos-pusong paglilingkod, isa pang mabigat na hamon ang bumabalot ay ang kawalan ng sapat na suporta mula sa lokal na pamahalaan. Kami ay nagtatrabaho dito ng libre, on our own. Wala kaming natatanggap na tulong. Kahit na nung sikap siya yung namumuno, independent to wala kaming natatanggap. Sa ngayon, sila'y kumikilos ng mula sa puso. Walang kapalit, walang sweldo. Bagamat may ilang tanod na ipinapadala, hindi ito sapat. Wala ring malinaw na ordinansa mula sa barangay o munisipyo na nagtuturing sa lugar bilang conservation area. Isang pangarap na matagal na nilang isinusulong. May balak man ng LGU na nanatiling walang kasiguruhan ang kinabukasan ng mga pugad ng pawikan at ng mga taong tahimik na naglilingkod para rito. Sa kabila po ng mga limitasyon, ano po ang nagtutulak sa inyong samahan na magpatuloy sa laban para sa mga pawikan? Talagang mahirap ipaglaban. Una kasi tayo ay volunteer. Pero yung nasa puso mo yung kalikasan na sana nga ay mahalin lahat ng tao ang kalikasan, magmalasakit. Kaya ang natutulak sa amin, yung pagpapatrol namin, malasakit yun sa ating kalikasan. At dahil naman si pawikan ay hindi naman nag-stop sa pag-ahon dito. Sino ba ang magpoprotekta? Yung bang nasa malayo o itong nandito? Dito sa ating lugar, sa Barangay Labak. Kaya kami, bilang isang patroller, minahal natin yung naging rito ng pawikan. Kaya siguro dumadami base sa data natin at siguro naisip din nila na mayroong pumoprotekta sa kanila. Na minsan kahit anong pagod pagka tayo naka-encounter ng mother pawikan na nangingitlog, nawawala lahat yun. At nagiging masaya kami dahil naka-witness na naman kami ng mga pawikan na umaahon dito. At pagka kami naman ay nakakapag-release ng pawikan na madami, so natutuwa kami dahil nagiging successful yung aming transfer dito sa hatchery na mga itlog ng pawikan. Ang isang mahirap na desisyon dito, yung tayo ay makapanita. Naliligo dito sa season ng pawikan. At ito kasi ay nagsisimula ng August hanggang, minsan maabot pa tayo na hanggang March. Isang mahirap sa amin yung paano mo sila papakiusapan na nakaka-distract sa pawikan o sa pangingitlog ng pawikan dito na umaahon. Kaya isang hamon sa amin na ma-declare itong marine protected area itong lugar na to. Seasonal naman, hindi naman lahat ng pagkakataon. Pero ang gusto natin, maging kaano natin ang gobyerno para maituloy itong mga parang sabi nating nesting site ng pawikan na maprotektahan. Ano po ang handa ninyong isakripisyo para sa kapakanan ng mga pawikan at ng karagatan? So, isang sakripisyo namin dito, yung aming talagang pagod at hirap namin doon sa dahil sa pagmamahal natin sa ating, sabi natin kalikasan. So, kung anuhin nga natin na sino ba ang titindig para dito. So, kailangan may tumindig para maiayos natin yung ating baybay dagat. So, maprotektahan katulad ng pawikan. Ano pong mensahe ninyo sa mga kapwa kabataan o mamamayan na gusto ring tumulong sa kalikasan? Sana naman makatulong yung mga kabataan katulad nyo. Kasi alam namin na karamihan sa inyo, mga natutuwa kayo pag nakita nyo yung mga ganyang inahin. Tapos kami naman natutuwa din kapag may nagsasabi na pwede ba kami sumama. Eh, welcome na welcome sa amin. Malaking tulong din sila sa amin, di ba? Sa huli, ang laban ng pawikan ay laban nating lahat. Hindi mo kailangang maging patroller para tumulong. Magsimula sa simpleng hakbang, bawasan ng plastic, magbahagi ng kaalaman, pakiisa sa mga advokasya. Ang bawat buhay na naisalba ay hakbang sa paghilom ng kalikasan. Sa tulong mo, mas marami pang kwento ang masusulat.
hindi ng pagkawala, kundi ng pag-asa.